Hello mga guys! For today's video ay magluluto ako ng aming ulam pananghalian. So yun guys, medyo tight yung ating budget ngayon. Kalderita siya, kaso gawa sa kalderitang manok. So ayan yung mga rekado guys, yung manok na dibdib ng manok. Ayan, puro laman na siya. Tapos ayan, patatas, bawang, kamatis, sibuyas, siling pula, yung red bell pepper, ganun. So, yun. Nagpainit na ako ng kawali. Walang cut-cut na ito, guys. Eh, nakikita niyo yung ano ko, likuran ko. Dire-diretso na yan. So, yan. Igigisa ko na yung mga sangkap. So, ayun nga pala, guys. I-share ko sa inyo, ha. Napapansin ko, yung mga content ko na gawa ko doon sa probinsya, mayroon siyang mga ano, mas mataas yung mga views ko doon, guys. Hindi naman hindi sa nagmamayabang ako. Nagmamayabang. Yun napansin ko lang guys kasi parang alam mo yun, parang wala pang isang linggo may mga video na ako doon na naka 1K na ako. Ayan. So parang ano siguro, hinahanap siguro sa akin ng mga tao, yung kadalasan nanonood sa akin eh, siguro yung nasa probinsya ako. Yun ang ano ko guys, yun ang unawa ko. Kasi yung mga views, mga video ko dito sa Maynila, parang siguro nabuboard na kayo guys. Kaso nga lang, dito lang talaga ako sa ano nakabase guys, sa Maynila. Ayan, probinsya ng Maynila. Tapos madalas pa ako sa bahay lang. So pagpasensyahan nyo na guys na yung mga video ko kung hindi kayo natutuwa or napoboard kayo, sana panoorin man nyo man lang guys kahit tatlong minuto lang, happy na ako guys. Tapos mag-comment kayo. Ayan, mag, mag-react kayo kung ano man ang nararamdaman nyo sa video ko. Kung hindi nyo gusto, di mag-ano kayo guys, mag-react kayo ng hindi nyo gusto or ano man ang nagugustuhan ninyo or hindi. Ayan, comment din kayo guys. Ayan. Tapos, ano pa ba? So, yun, gisa-gisa ko lang siya. So, yan guys, sa video na ito guys, talagang tinatamad ako mag-edit. Walang cut-cut talaga to guys. Dire-diretso na pagka duktong-duktong ko sa mga video ko. Ayun, nilalapatan ko na kaagad ng voice over. So, mamaya, titignan ko kung anong kinalabasan nito guys. Kasi, hindi nga ako nagkakat or hindi pa ako nagtatanggal ng mga dapat tanggalin. So, yun guys. Yun din sa ano kay kalderita ko na manok. First time ko yun gagawin guys na magkalderita ako ng manok na puro laman. So, ang mangyari kasi mas masarap yung kalderita na nakasanayan ko is baboy. Ayan, lalo na yung parting tadyang ng baboy, di ba masarap yun. Ayan, so, ngayon, medyo budget talaga tayo sa ano guys, ay ako pala sa aming ulam, manok ang binili ko. Tapos, gusto ko yung may kunting, alam mo yon, di ba pag kalderitang baboy, may mga nakahalong taba. So, ang ginawa ko guys, may tira kaming nung nakaraan, nagluto akong adobo, saka humba. So, hinalo ko dyan guys. Yun yung unang pinakalunod ko kanina. Yun, para para siyang kalderitang baboy at manok. Para may kunting taba. So, yan, una ko muna yung may balat din akong na sama dyan. Doon sa balat gagawa kasi ako guys ng cordon bleu. So, yung balat doon, yun, hinahalo ko na dyan para makain na rin. Ayan, wala nang arti-arti to. Mahalaga may makain. Ayan, paminsan-minsan may kunting kolesterol din. Malulusaw din yan sa init ng panahon ngayon. So, yan. Hintay lang natin siyang lumambot. Ayan.
So, yan na naman ako. Dadaan-daan. Di ba wala talagang cut siya, guys. Dadaan-daan, halu-haluin. Kasi pinapalambot ko muna. Pinapalabas ko yung mantika dito sa yung balat ng manok. Tapos yung adobo at saka yung humba ng baboy na nanigas siya kasi nilagay ko sa ref. Ayan, hinahalo-halo ko lang siya hanggang sa sama-sama sila lahat ng mga panahog. Ayan. So, ayan, medyo gumalaw yung ating kawali. Ay, so, ayusin lang. So, ayan guys. Ilalagay ko na yung patatas. Ayan, palambutin pa natin yung patatas. Gawa ng, inuna ko siya paglunod kaysa sa manok kasi mas matagal siyang lumambot kaysa manok. Ang manok kasi mabilisan lang siya kasi pag super patagalin mo rin siya pag laga, nagiging ano rin siya, alam mo yon, yung naging makunat na hindi mo nawala na yung pagka-juicy ng laman ng manok pag nasobrahan siya kaluto. Ayan, nagiging matigas na siya. So, yun, halu-haluin lang. Ayan naman ang palambutin natin, yung patatas. Kasi yung mga karni na nauna kalunod, medyo okay na siya. Ayan, so takpan at tatabi mo na ako kasi siyempre may ginagawa din akong iba pang mga bagay-bagay. So, silip ulit. Ayan, halu-haluin. Medyo matigas pa talaga yan, guys. So, need ko siyang dagdagan ng tubig. May share ko nga pala sa inyo, guys. Yung nandun ako sa probinsya. Ayan. Medyo ako dun kasi ang tagal din ng stay ko dun, 11 days. Tapos ako yung nahuli na dumating. Ako din ang nahuling bumalik umuwi punta sa amin, pabalik dito sa amin. So medyo hindi naman guys, medyo nasad lang ako kasi hindi ko na-enjoy talaga yung fiesta kasi nga late na ako nakarating. Sana pala bisperas ako umuwi para ma-enjoy ko malang yung fiesta, masulit. Pero sige lang, marami pa namang fiesta darating, bawi-bawi na lang, pagkabuhay pa. Ayan. So yun, marami din akong mga nagawa doon ng mga video na nai-upload ko habang nandoon ako. Kahit yung wifi, medyo mahirap din ang wifi doon. Napakahirap kasi kailangan papakin ka muna ng mga lamok bago ka makasagap kasi talagang hahanapin mo yung signal ng wifi kung saan ka pupunta. Yung mga katabi doon, mga puno ng kahoy, ayan, gilid ng kalsada. So yun, tinatyaga ko na lang talaga yun guys para makapag-upload ako sa mga video ko doon. Kaya pasalamat ako sa mga nanonood ng video ko. Yan. Kasi first time ko makaabot doon ng 3,000 something, mga 3,500. Naka 3,500 ako doon sa isa sa mga video ko doon sa Bohol. So never nangyari yan dito nung nandito ako sa Maynila guys. Ayan, yung mga ina-upload ko nasa mga 100 plus, ayan, below 100, di ba? Napakasaya. So, parang natakpan din, napalitan ng saya yung pag-stay ko ng matagal doon. Kasi, noong mga time na nandun ako guys, gustong-gusto ko na talagang bumalik noon. Kasi, unang araw ko pa lang doon, bad news na kaagad yung dumating sa akin kasi yung anak kong panganay na opera siya. So tamang-tama pala pagkatalikod ko, nasa eroplano pa lang ako papuntang Bohol. Siya naman papuntang ospital ng mga time na yon. So hindi lang nila ako sinabihan agad, gawa ng ayaw nilang magulo yung isip ko. Baka babaligtarin ko yung direksyon ng eroplano. Pabalik ng Maynila. So kinabukasan ko na natanggap yung mensahe nila. At saka isa pa, mahirap nga ang signal doon.
So, kung hindi pa kami nagbiyahe, kasi nung araw na nagbiyahe na kami, papuntang nagmamasyal na kami noon, magtutour daw kami ng Bohol, ayan, kung saan saan kami, yung mga tourist spot sa Bohol. Saka ko pa natanggap yung mga chat ng mga anak ko na ganun nga ang nangyari. So, hati yung iniisip ko, parang gusto ko nang bumalik, gusto ko nang, yung ticket ko kasi guys, ang nakuha is pang 11 days. Sus Maria Jose, ang pangat pala ng ganun. Napakamaling desisyon kong nagawa nun guys. Andun talaga, inaamin ko, nagsisi ako nun. Kasi, siguro kung hindi nagka nagka-ospital yung anak ko, may sisi man ako pero hindi, kaunti lang. Pero alam nyo guys, gawa nga ng wala nga akong pambili ng ticket na bago. At isa pa, sayang talaga kung bibili pa ako ng ticket na bago, gawa ng ang mahal. Triple yung presyo guys. Yung bili ng ticket ko pabalik is nasa mga 2 plus lang, 2,000 plus. Pag bibili ako ulit ng bago, nasa mga naglalaro siya sa mga 9,000. So ang layo, 'di ba? Triple siya. So yun tiniis ko, nagdasal na lang talaga ako na sana bawat araw medyo bilisan ni Lord yung palit ng araw, ng gabi kasi gusto ko nang makabalik na. So yun, ginagawa ko doon guys, ako, araw-araw, siyempre probinsya, napakasimple ng buhay doon sa probinsya, doon sa nanay ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayan, tulong sa gawaing bahay. Ayun, hindi ko rin napansin yung hapon, yung araw, naging gabi, ayan. So, ayan guys, natapos na yung aking niluto. Ayan na yan, kakain na ako. Ayan guys, hindi sa nagmamayabang ako, ang sarap talaga ng pagkaluto ko niyan guys. Kasi, mayroon siyang may liver spread, tapos may hinalo din ako. Siguro yung nakadagdag sarap yung yung hinalo kong adobo at saka yung humba na baboy. Kasi manamis-tamis yung humba. Ayun. Tapos may liver spread. Ang sauce niya guys napakasarap. Sauce pa lang ulam na siya. Yan. Bira lang ako makaano ng luto ko guys eh. Pero kadalasan talaga luto ko. Hindi siya nagbubuhat ako ng bangko.